na naman pong biyayang araw. Ano po? It's Monday today. Ano? At buksan natin ang araw ng unang araw ng tunay na pagpapasalamat natin sa ating Diyos ng kabutihan niya sa ating sa ating ginagawa sa ating mga buhay. Ano po? Pakabuti ho ng Panginoon at palagi siyang nagbibigay sa atin ng protection, ibayang protection. Ano? Okay. Natatawa ho kasi ako doon sa isang istorya kanina. Talagang na-impress ako. No? The story ng isang mayamang lalaki na sinama yung kanyang anak sa lugar kung saan maraming mga mahihirap. At ang purpose ng ama ay para ipakita sa anak kung gaano siya ka-bless, at ipakita niya ang buhay ng mga mahihirap. Ano? At sinama ho ng ama yung bata doon sa field kung saan nandun yung mga tao or taong talagang salat sa kabuhayan. Ano? At nagulat yung anak sa nakita. At nung umuwi sila nung ama, sabi nung ama, "Anak, kumusta? Nakita mo siguro yung ginawa ng ang kabutihan ng tayo ay mayaman, ano?" Kung gano'n sila kahirap, ano? Ano ika napansin mo? At ang sabi nung anak, "Nakita ko ang kanilang buhay. Tayo ay may isang aso, sila may 4. Ano? Tapos tayo may maliit, may swimming pool, sila ay ang kanilang liguan ay ilog, ano? Mahaba. At ang kanilang ang ating bahay ay puro bakod, pero sila walang bakod kasi nagpoprotekta sa kanila yung mga kapitbahay nila. Yun ang security nila. At ang kanilang gazing, yung pag nakikita sa paligid, napakaganda sapagkat ang kanila nakikita ay stars. At napakalawak ng lupa nila, no? Ang kanilang nakikita, as far as the eyes can see, ganun ang kanilang taniman. Ano? At tuwan-tuwa ho yung magulang dahil akala niya pinapakita ng ama na sila ay may kaya at may sapat na kayamanan. Sabi ng bata, nakita ko kung gano'n tayo kahirap at gano'n sila kayaman. Kaya mga kapatid, ano pong moral lesson dito? Yung makontento ho tayo sa ating buhay. Yung po tayo makagising ng umaga, magising ng umaga na safe, walang sakit, walang karamdaman, walang anumang problema, walang sakit na nangyayari, ay isa pang pagpapala na po yun sa ating mga buhay. Ano? And God really bless us in many ways. Minsan kasi kaya ho tayo nahihirapang makontento kasi hinahanap po natin yung wala eh. Brother, paano ba naman nahanapin yung wala? Talagang wala. No? Pero ang punto ko doon, ang Panginoon ay enough na po yung tayo pagpalain in His way. Ano? Sabi ko nga po, pinagpala ho yung bansang Pilipinas natin. Ano? Pag summer ho, tayo po ay sa mainit ang panahon, doon po lumalabas yung mga pakwan, saka yung mga melon, yung mga watered fruits. Ano? So in season, yung mga singkamas na yun, lumalabas pagka summer. At pagka naman tag-ulan, lumalabas naman yung mga talagang masustansyang pagkain, yung lalo na yung pag tag-ulan ho, yung tag namin doon yung santol, ano? Santol, maaasim, ano? Para tayo merong panlaban sa
panlaban sa klima, sa lamig, no, sa ulan. Kaya kumpleto po yung ating bansa, yung ating pagkagawa ng Panginoon sa ating buhay. Minsan naghahanap po kasi tayo ng wala, kaya tayo ay hindi makontento, ano? Although kailangan po talaga tayo mag-stretch out, humayo, or pagpalapad ng territory. When I say palapadin ang territory natin, expanding our territory, expanding our business, expanding our nasasakupan, expanding our things na ginagawa po. Sabi nga po, paano tayo pagpalapad ng ating kalupaan kung hindi naman tayo lumalakad, ano? Sabi ng Bible, ano mga apakan ng iyong paa ay magiging sa'yo, ano? Hindi naman kada lakad mo iyo yan, ano? Kumbaga sa kuno mayroon ho tayong ginagawa sa ating sarili para magkaroon ho tayo na tinatawag na development sa ating sarili, ano? Andan ho yung pagpapala ng Panginoon sa atin, pinagpala na tayo sa ating mga anak, ano? Kaya nga po, yun na lamang pong walang sakit at karamdaman yung mga anak ay pagpapala na yan, no? Kaya nga sabi nga po, yung mga nagugutom, lumalakas ho yung enzyme nila, yung lumalabas ho yung tinatawag na chemical na kapag nagpapasting o pagka nagugutom mga sa tao, may mga chemical na lumalabas dyan na hindi lumalabas yan kung busog ka, kung filled ka. Kaya ang kanilang buhay, kahit ho sila hindi na sapat kumain, hindi sapat na kanilang kinakain, 2 beses sila kumakain, pero ang haba ng buhay nila. Pero yung kain ka na kakain, ano? Kain ka kakain, iksi na ng buhay mo. May harok na, no? Katal na. O bakit? Na-stroke na. Bakit? Sobra kumain eh. So, lahat po ng bagay ay balanse, ano? At ang Panginoon ho ay tayo po ay sapat na pinagpapala ng Panginoon in God's way, in perfect time. Bagamat hindi pa ho tayo ganun kalakas, ganun kayaman, ganun ka sufficient, pero po tayo po ay lagi nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng bagay, ano? We have to thank God for everything that we got, for every situation that we are in. We have to thank God. Naalala ko po yung isang lingkod ng Panginoon, ano, na talagang napakatindi ho ng dumating na problema sa kanya. At sabi ho sa kanya ng asawa niya, ano, sumpahin mo na ang Diyos mo. Kasi pag sa Israel ho, pag sinumpa mo ang Diyos, babatuhin ka ng tao hanggang sa mamatay ka. Ganun po yung ginagawa sa mga tao na susumpa sa Diyos. Sabi ng asawa niya, sumpahin mo na ang iyong ang Diyos mo para ikaw ay mamatay na. Diba? Ito po ay ginawa ng kanyang asawa upang siya ay mamatay na, dahil puro lahat na ho ng parusa ay ibinigay sa kanya. Lahat na ho ng pahirap, namatay sabay-sabay ang kanyang mga anak, naubos ang kanyang kabuhayan, naubos lahat ang anumang bagay na nasa kanya. At ang natiran lang sa kanya ay yung katawan niya, yung buhay niya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ng Diyos sa ating Panginoon, huwag mong papakialaman ang buhay niya. Ano? At yun nga po, at halos sa kanyang karamdaman, ang huling karamdaman niya po, yung karoon po siya ng piksa, no? Yung mata lang niya ang walang tama ng piksa. Ganun katindi ho yung piksa niyan. Tayo nga magkaroon lang ho ng isang piksa, masakit na eh. Napakahirap po yan eh. Ano, di po ba yung magkaroon ka ng isang piksa? Masakit yan. Parang ipin yan, ano? Nararamdaman mo yan, ano? Nararamdaman mo yan. At ito pong si Job, ano, by the name of Job, tama po ba ako? Nakaranas ng ganitong pagsubok. Pero sabi niya,
Sabi niya sa asawa niya, sa mabuting bagay lang ba siya magpapasalamat sa ating Panginoon? Di bagat sa mga masasamang bagay na dumadating, dapat din siyang pasalamatan? Dapat din siyang itaas, alalahanin? Sabi nga niya, ako'y dumating sa lupa, pamula sa nanay ko ng hubad, walang kasuotan, walang damit, babalik ako sa kanya ng walang damit. At hindi ko lang pananampalataya ng taong ito na kahit siya nakaranas sa ganitong problema, namatay sabay-sabay ang kanyang mga anak, yung halos magkakasunod yung mga katatapos na magbalita nung isang tauhan niya, ito na naman, meron na namang ibang tauhan magsasabi na naubos na yung iyong mga pananim, ang iyong mga hayop, nagkamamatay lahat, ang iyong mga anak, nagkamamatay lahat. Sabay-sabay ho yun nangyari. Wala pa hong nakaranas ang ganung problema, mga kapatid. Kasi tayo po ay para bang dumadating tayo sa daming problema, para Lord, binagsakan mo na yata ako ng tadhana. Bakit, Panginoon, sa akin ka na nakatingin? Bakit ako lang nakakaranas ng ganito? Hindi po, sabi ho ng Biblia, lahat ng ating nararanasan ay naranasan na ng bawat isa, ng lahat ng tao sa mundo. Ang isa lang bagay ho na hindi nakaranas ng superlative, datag na super duper na trials ay si Job ho. Sa sobrang dami ng kanyang parusa, o sa hindi ba actually parusa, testing, trials, naranasan niya ho yung lahat na yun. At yung kahuli-hulihin niya ho sakit, o yung kanyang naramdaman ay yung siya magkaroon ng pigsang, buong katawan nagkaroon ng pigsa. Ang wala lang pigsa sa kanya yung mata niya. Ganun pati niya sakit ng naramdaman niya. Alam niyo po, minsan ang sarap pong isipin na tayo pinag-uusapan sa langit. Si brother na to, naalala ko yung komentong isang ating kapatid. Kahit daw po ako'y nagdadrive, nagsishare ng word of God, kailangan po, hindi na po naman ang buhay natin, hindi po pa tayo habang buhay na naan ito. Thank God for this technology, na kahit wala na tayo sa mundong ibabaw, nangangaral rin ang kanyang salita. Lagi kong pinapakinggan yung kay Catherine Coleman, lagi kong binabalkan-balkan yung kanyang mga turo doon, at saka yung mga about Holy Spirit niya, paano siya ginamit ng Panginoon. Kahit wala na si Catherine Coleman, si Catherine Coleman, doon ko po kinuha yung pangalan ng aking pangalan na anak, si Catherine Villanueva. Kaya pinagpapala ho siya ngayon. Naalala ko, pag nasa bahay siya, nananaba siya, walang ginagawa. Isang taon ba naman walang trabaho? Pero sabi ko sa kanya, pagtiwalaan mo ang ating Diyos, tumingin ka sa Kanya. Hindi ka titingin sa iyong mga kakayanan, hindi ka titingin sa iyong knowledge, wisdom, understanding, and education. Tingnan mo ang ating Panginoon at tunay kang pagpapalain ng Panginoon. At yun po, nangyari sa kanya. I-rely on the power of God. Siguro ngayon lang niya naranasan talagang maging persistent sa pananalangin. Dumalik sa punto na parang ayaw niya nang lumabas. Siguro nakakantsawan na siya. Pero hindi ho ang Diyos nagbabago. God has a perfect time for us, for each and every one of us. Sa dami ho ng trials na nangyari kay Job, kay Job. Hindi ho siya nawala ng hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niya, at anumang mangyari sa kanyang buhay, naniniwala siya, nagtitiwala siya na siya ay hindi pababayaan ng Panginoon. At ang maganda ho dito, kahit na ho nasa area siya ng problema, matindi ho yung problema nga niya. Imagine mo,
in one day, sabay-sabay ho nangyari ang problema. Meron po ba dito nangyari sa mundo na nagkasabay-sabay ang problema in one day? At hindi nyo ba napapansin po ba pagka kayo nagkakaproblema? Pagka kayo nagkakaproblema, samot-sari sumusunod, there will be a chain reaction if you got problems. There will always be other problem that follows after we got problems. After we encounter trials, there will always be a subsequent or succeeding trials or problem after we encountered a problems. No, sunod-sunod parang domino effect, nagiging domino effect. Pero sabi nga si Job po, pinagtiwalaan niya ang lubusan ng Panginoon at hindi ho siya sumuko. At ano po nangyari sa kanya? After he trusts God at pagtiwalaan niya ang lubusan ng Panginoon, na kahit worst thing na nangyayari sa kanya, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Ano po nangyari sa kanya? God restore his health. God restore his wealth. Health, wealth, in pain, in popularity. At hindi lang yun, binigyan pa siya ng napakagagandang anak, napakagwapong anak sa bansang Israel. Malamang ho, kita nyo, pag nakikita na ho natin ang mga Israelitan, napakaganda nila, napakagwapo sila. Malamang ibang lahi dun, lahi ho ni Job na nakaranas ng trials. Pero hindi po siya sumuko. At ang pagsubok na yan na dumadating sa atin, ito'y trials lamang ho sa atin upang panghawakan ho natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, na hindi tayo bibigay ano man nakikita natin. If we can see negative along our ways, along the ways, we should not stop in receiving and claiming the promises of God sa anumang nakikita, because sabi nga ni Jesus Christ kay Thomas, ikaw ay naniwala sapagkat nakikita mo ako, nakita mo ang sugat ko, nakita mo ang butas sa aking tagiliran at saka kay aking kamay. Pero mas mapalad ang mga taong naniwala sa di nakikita. It's very hindi po popular sa ating ngayon sa mundong ito na maniniwala sa hindi nakikita. All of us, most of us are believing on what we are seeing, on what we are feeling, on what we feel, in what we are experiencing, in what we see. We only hope, we only faith on the things that we see. Oy, naku, sigurado sa taon, magkakaroon ako ng kotse kasi marami na akong ipon, marami na akong naitabi. Diba? So, ang faith mo doon sa mga bagay na itatabi mo. Pero meron bang naniniwala, no, Lord, in this time, magkakaroon ako. Naalala ko po nung nasa Mindoro po kami, ng aking asawa. Dalawang sasakyan po ang aking pinagpipray. Isang Montero at saka isang Fortuner. Ano po? Nakadikit po yan sa wall ko. At pinagpipray ko po lagi. Pag uwi ako, kahit pa ako noon ay medyo nasa bundo pa, medyo lasing-lasing pa, kasama ko sa prayer. Pagising ng umaga, medyo ay hangover pa, sasama ko sa prayer yung aking sasakyan. And imagine, in certain years, many years has passed, nagkaroon ho ako ng mga sasakyan na nakagaya ng aking eksakto anong model, anong sasakyan, eksakto po pati kulay. Yun po ang binigay sa akin ng Panginoon. Nagsabay ho yung dalawang sasakyan yun, Fortuner at Montero. Ganun ho kapag nagtiwala tayo sa Diyos na buhay, kasi wala pong imposible sa atin. Yun po yung mga panahong una, pero ngayon, having faith pa rin tayo sa ating Panginoon. Nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Kaya i-provide ulit ang ating kailangan. Maraming salamat dahil alam po natin lahat ng ating mga bagay na pinapanalangin sa Diyos,
lahat ng ating daing sa Panginoon. Ano man sitwasyon dumating ho sa atin, ano man trials ho, wag ho tayong bibitaw. Wag ho tayong mawawala ng saysay, mawawala ng pag-asa. Bagkus lagi tayong lumapit sa ating Panginoon at magtiwala sa Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat para sa atin. Ano ho? Kagaya ng bata, sabi ng bata sa tatay niya, ngayon ko nalaman kung gaano tayo kahirap. Mas mayaman pa rin pala yung mga taong nasa labas. No? Mayaman pa rin pala tayo kaysa doon sa mga mayayaman. Bakit po? Mayroon po tayong Diyos na magbibigay sa atin ng assurance ng katagumpayan na tayo ay kaya niyang pagpalain, pinagpapala na tayo, kaya na tayong pagalingin sapagkat pinagaling na tayo, and by His stripe we are healed. Ano? We are healed. Sabi doon, past tense, healed. Kaya ginawa na ng ating Panginoon ang lahat-lahat para sa atin upang tayo may bigay natin sa Kanya ang dakilang papuri. Ano? Tinapos na ho ng Panginoon ang lahat natin para ho tayo na sa Garden of Eden. Those who believe in the Lord Christ, para tayo na sa Garden of Eden, mamimitas lang ho tayo. Mamimitas lang ho tayo ng pagpapala, mamimitas lang tayo ng kagalingan, mamimitas na tayo ng promotion kasi tayo po ay binigyan ng Panginoon ng assurance. Kapag tiwala tayo sa ating Panginoon, siya ang ating magiging Diyos at hindi niya tayo pababayaanan. Meron po bang magulang na madamot sa kanyang anak? Meron po bang ama at ina na pag humingi ng tinapay ay bibigay ay ahas o bibigay garapon? Pag humingi ng tinapay, bibigay siya garapon, ibabato sa iyo yung garapon kasi nahingi ka pa ha. Ano? Wala pinagkaiba yun eh. Humingi ka pa ng sweldo, binigyan ka ng trabaho. Wala pong magulang na masama, na mabuti, walang masamang magulang na humingi ang kanyang anak, isang buting anak, humingi sa masamang anak na isang bagay ay binigyan niya ng masama ang anak. Bagkos ginagawa ng masamang ama ang kasamaan para sa kabubuti ng kanyang anak. Di bagat lalong mas higit ang ginagawa ng ating Panginoon na lahat ay ginawa niya na, ibinigay niya na ang buhay niya para sa ating hari na mga hari, Diyos na mga Diyos, Panginoon ang Panginoon. Nagpakababa siya, naging tao siya upang tayo ay bigyan niya ng kasigurahan, bigyan niya ng pag-asa, bigyan tayo ng pagpapala pagkat tayo mahal ng Panginoon. Kaya nagtataka ako bakit ang mga tao hanggang ngayon hindi nila maintindihan ang pagiging Diyos ni Jesucristo. Pastor Aldi, hindi naman yang si Kristo mo, hindi naman sinabi niyang siya ay Diyos.